Napabangon agad si Lorraine nang may naramdaman siyang malamig na tubig sa katawan. Binuhusan na naman pala siya ng kanyang tiyahin na si Aling Berta. Hoy, Lorraine! Baka nakakalimutan mong nakikitira ka lang. Gumising ka na dyan. Wala pang sinaing. Nagugutom na kami. Sigaw ng kanyang tiyahin. Nakakasira talaga siya ng araw. Maganda pa naman sanang panaginip ko. Mahinang sabi nito. Bigla namang tumaas ang kilay ni Aling Berta nang makita niya ang pagbuka ng mga labi nito. May sinasabi ka bang bata ka? Sabi nito habang daladala ang isang tabo na animoy gustong ihampas sa kanya. Sabi ko po, babangon na ako, diin niyang sabi. Agad namang umalis ito na nakakunot ang noo. Kung may matitirhan lang sana ako, hindi ako magtitiis sa mangkukulam na yon. Inis niyang sabi habang nagliligpit sa higaan. Nagluluto si Lorraine habang nakikinig sa pinag-uusapan ng kanyang tiyahin at ng asawa nito. Ngayon ka pa talaga nawala ng trabaho kung saan may malaki tayong babayaran sa kuryente at tubig? Sabi ni Aling Berta habang nagbibilang ng pera. Ano ka ba mahal? Nandyan naman si Lorraine. Lambing na sabi nito. Tumaas ang kilay niya nang marinig ang mga iyon. Anong aasahan mo dyan? Ni hindi nga yan nagtatagal sa trabaho dahil sa kapalpakan. Sabi nito sabay tingin kay Lorraine. Nakahanap na po ako ng trabaho bilang waitress. Ibibigay ko po agad ang lahat ng sweldo ko. Malumanay niyang sabi. Sa katunayan, madaling matanggap si Lorraine sa trabaho dahil sa maamo niyang mukha. Ngunit, ganun din ito madaling matanggal dahil sa kamalasan nitong dala. Sa hina ng utak mo, sigurado ako matatanggal ka rin agad dyan. Mapanglait na sabi ng kanyang tiyahin. Nagbuntong hininga na lamang si Lorraine nang marinig ang mga iyon. Nagmamadali siyang nagbihis nang makita niya kung anong oras na. Malilate ka na namang babae ka kapag ikaw tinanggal ka, yari ka talaga sa akin. Pagbabanta ng kanyang tiyahin. Nang makarating si Lorraine sa kanyang pinagtatrabahuhan ay ginawa niya ang dapat gawin at nasihan siya nang wala pa siyang nagawang kapalpakan sa loob ng 5 oras na lumipas. Hay, buti naman at sumang-ayon ang panahon sa akin ngayon. Hindi niya makapaniwalang sabi. Ngumiti ito habang hawak ang isang tray na may mga pagkain. Nasihan talaga siya sa nangyayari ngayon sa kanyang buhay. Kumikembot ito habang naglalakad nang bigla itong natisod sa sarili niyang mga paa. Patay! Yari na naman ako neto. Ngiyak-ngiyak niyang sabi nang makita ang mga platong nabasag. Wala pa nga siyang isang araw sa pinapasukan ay nakagawa agad ito ng kapalpakan. Nakatulala siyang naglalakad patungo sa kanilang bahay. Iniisip kung anong masasakit na mga salita na naman ang matatanggap niya mula sa kanyang tiyahin. Naiirita na talaga ako sa buhay ko, sabi niya sabay patid ng isang lata. Nang makauwi na ito ay nag-isip muna siya kung ano ang sasabihin kay Aling Berta kasi alam niyang yari na naman talaga siya dito. Bumuga muna ito ng hangin bago pumasok sa bahay. Tiyang, nakauwi ka na pala. Gusto mo masahihin kita? Ngiting sabi nito nang dahan-dahang lumapit. Wag na iha, dyan ka na lang, may kukunin lang ako. Mabait na sabi nito. Naguluhan ang dalaga sa kabaitang ipinakita ng kanyang tiyahin. Kaya iniisip niya na hindi pa rin gaano kamalas ang buhay niya. Ngingiti-ngiti ka pa? Pabigat ka sa buhay na bata ka? Sigaw nito na may dalang mga damit at bag. Teka, gamit ko yun na. Nagtatakang sabi nito sa isipan. Hindi niya agad naintindihan ang ibig sabihin ng kanyang tiyahin nang ihagis nito sa labas ang lahat ng kanyang gamit. Huwag ka nang babalik ditong bata ka! Napakawala mong kwenta! Sigaw nito habang tinutulak siya palabas. Tiyang, wala namang ganyanan! Pakiusap nito habang dinadampot isa-isa ang kanyang mga gamit. Ilang oras na siya sa labas ng bahay ng kanyang tiyahin habang sumisigaw at nagmamakaawa na buksan ang pinto. Naku, hindi man lang naawa si Berta kay Lorraine. Alam naman niyang wala itong matutuluyan. Sabi ng kapitbahay habang tumitingin sa kanya. Tiyang, sabi ni Tessa wala ka daw puso. Sigaw ni Lorraine na siya namang ikinataranta nito. Umalis na lamang ang dalaga dahil alam niyang hindi na talaga siya pababalikin ito. Naglalakad-lakad si Lorraine sa kalsada habang iniisip kung saan na siya tutuloy.
Sinong lalapitan ko? Inis niyang sabi. Walang kahit na sinong kamag-anak si Lorraine bukod kay Aling Berta at wala rin siyang kaibigan na maaasahan kasi alam niyang naghihirap din ang mga iyon. Ilang oras na siyang nasa daan nang dahan-dahang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi niya ininda ang mga ito at patuloy lang sa paglalakad habang iniisip kung gaano kamiserable ang buhay niya. Maagang namatay ang mga magulang ni Lorraine dahil sa sunog, kaya si Aling Berta na lamang ang sumagip sa kanya. Kahit isang beses hindi niya naramdamang inalagaan siya nito. Sigaw at hampas lamang ang inaabot niya dito palagi. Umiiyak siyang tumingin sa langit at iniisip na sana kasama niyang namatay ng kanyang mahal sa buhay, kaya sumagi sa isip niyang magpakamatay. Pagod na akong magmukhang matapang sa mata ng maraming tao. Malungkot niyang sabi habang dahan-dahang tumatawid sa kalsada. Pumikit siya nang may nakita siyang isang sasakyan na papalapit sa kanya, hanggang sa dumilim ang kanyang paningin. Naghihintay ang isang lalaki na gumising ang isang dalaga. Napalingulingo na lang ito samantalang nagbabasa tungkol sa buhay ni Lorraine. Makalipas ang ilang minuto, biglang gumalaw ito. Sisirain na naman yatang panaginip ko. Inis niyang sabi habang nakapikit. Nagising ang diwa niya nang may tumapik sa kanya na isang maamong mukha. Napangiti ito, sabay pilit na inaabot ang mukha ng lalaki. Nasa langit na ba ako? Kung hindi pa, pwede mo na akong kunin aking prinsipe. Ngumingiti niyang sabi. Pinipilit ng lalaki na hindi matawa sa kabaliwan ng babaeng nakahiga. Bumangon ka nga dyan, hindi naman kita nasagasaan. Sabi niya dito. Agad naman itong bumangon nang mapagtanto niyang buhay pala siya. Inilibot niya ang kanyang paningin habang tinatanaw ang paligid at napagtanto niyang wala siya sa kanyang kwarto. Ay, pinalayas na pala ako. Ngiyak-ngiyak niyang sabi habang sinasabunutan ng sarili. 10,000 every week bilang nanay ng anak ko. Nabigla ang dalaga sa sinabi nito pero agad naman itong ngumiti ng malaki. Huwag kang tumawa. Para kang asong ulol. Pagsusungit niya dito. Napanguso na lamang si Lorraine sa sinabi ng lalaki. Siya nga pala, bakit wala akong kahit anong sugat? Pagtatakang sabi nito habang patungong lamesa at kinuha ang isang mansanas sabay kagat. Sabi ko nga kanina, hindi kita nasagasaan. Sa takot mo kaya ka nahimatay. Sabi nito sabay ngiti ng palihim. Tango ng tango na lamang ang dalaga. Noong araw kasi na yon, patungo sa business meeting ang lalaki at nakita niyang gustong magpakamatay ni Lorraine kaya dali-dali itong nagpreno. Ikaw ang inalo ko bilang nanay ni Cyril dahil wala kang mga magulang at pinalayas ka ng tiyahin mo dahil sa iyong katangahan. Walang prenong sabi ng lalaki habang may dalang isang brown envelope. Ay, salamat ha! Diing sabi nito. Noong mahimbing natutulog si Lorraine ay inutusan ng lalaki ang kanyang sekretarya na alamin ang tungkol sa buhay ng dalaga. Yan ang kaisa-isang anak ko. Siya naman si Papa at ito naman si Mama. Pagpapakilala ng lalaki habang tinuturo ang mga litrato sa lamesa. Ang gagawin mo lang, mapaniwala si Cyril na ikaw ang mami niya. Ganun lang kadali. Sabi nito. Napataas naman ang kilay ni Lorraine. Hindi yun madali, kaya dagdagan mo ng 5,000. Paghahamon niyang sabi. Lumakad naman ang lalaki patungong pintuan at binuksan iyon. Hindi na pala kita kailangan, pwede ka nang umalis. Sabi nito, sabay ngiti ng nakakaloko. Napanguso na lang si Lorraine. Hindi ka naman mabiro. Lambing niyang sabi. Napalingulingo na lang ang lalaki. Sasakit ang ulo ko sa babaeng to. Sabi niya sabay hawak sa noo. Inabot ng lalaki ang isang envelope na may laman na ballpen at isang pirasong papel. Ano to? Pera? Natutuwang banggit ni Lorraine at dali-daling binuksan iyon. Napabuntong hininga na lamang ang lalaki nang hindi niya kayang makapagtimpi. Pwede bang tumahimik ka? Ang daldal mo, naiirita na ako sa'yo. Pasigaw na sabi nito. Natigilan si Lorraine sa pagkagat ng mansanas. Ang sungit naman, sabi niya sa sarili. Naupo sa harap ng dalaga ang lalaki at binuklat naman ng dalaga ang laman ng envelope.
Renzo Ramirez palang pangalan mo? Sabi niya sabay basa sa nakasulat sa isang papel. Tumaas naman ang kilay nito nang mapansin niyang kumunot ang noo ni Lorraine. Ang dami naman ang bawal gawin, sabi pa nito habang pumapadyak. Hindi ko yan pipirmahan, dapat magsulat din ako ng mga bawal mong gawin para fair. Paghahamon ng dalaga. Sumang-ayon na lang ito dahil ayaw niya nang marinig ang boses ni Lorraine. Bahala ka, isulat mo lang dyan, babasahin ko mamaya. Sabi ng lalaki sabay alis. Napipikon si Lorraine sa pag-alis nito ni hindi man lang nagpaalam. Iiwan niya ako mag-isa dito? Inis niyang sabi habang tumitingin sa paligid. Bigla siyang napatayo nang mapagtanto niyang merong ref. Ang daming laman, sabi nito pagbukas. Kumikembot siya habang kumakain at sabay talon sa kama. Ilang oras na ang lumipas at natapos na rin ang business meeting ni Renz. Papunta siya ngayon sa apartment niya kung saan nandun si Lorraine. Ano kayang ginagawa ng babaeng yon? Sabi nito sa kawalan. Pagbukas niya ng pintuan, para siyang pinagbagsakan ng lupa sa nadatnan nito. Lorraine! Sigaw niya ng malakas kaya nagising ito at kaagad na pabangon. Nakakagulat ka naman! Hingal niyang sabi habang himas-himas sa dibdib. Tiningnan ni Renz ang buong paligid. Nakita niyang maraming balat ng prutas sa sahig, mga platong may cake sa lamesa at laway sa higaan. Gusto niyang umiyak sa natuklasan niyang iyon. Hinilot nito ang kanyang noo upang kontrolin ang sarili. Naglakad siya patungong study room kasi ayaw niyang makita ang mga kalat sa loob ng kwarto. Sumunod ka, dalhin mo yung envelope kanina. Pagpipigil niyang sabi. Magkaharap sila ngayon sa isang maliit na lamesa at seryosong nag-uusap. Una, bawal mong sabihin kay Cyril ang totoo. Sabi nito sabay tingin sa dalaga. Dalawa, huwag mo kong aakitin. Dugtong pa ni Renz. Napatawa na lang si Lorraine nang marinig iyon. Anong nakakatawa? Seryosong sabi nito. Hindi pa rin tumitigil ang dalaga sa katatawa hanggang sa pitikin niya ito sa noo. Aray, nakakatawa naman talaga. Hindi kaya kita type. Galit na sabi niya rito. Pangatlo, putol niyang sabi nang biglang hablutin ni Lorraine ang mga papel at nagsulat. Pangatlo, wag na wag mo kong sisigawan. Diin niyang sabi. Hindi na kayang pigilan ni Renz ang galit niya kaya pinadali niya na lang ang kanilang pinag-uusapan. Pang-apat, wag na wag mo kong mamanyakin, sabi ng dalaga. Napairap na lang ang lalaki sa sinabi nito. Papalitan ko ang panglima, sabi nito sabay hablot ng papel at sinulat ang panghuli. Panglima, maglinis ka ng kalat. Diin itong sabi sabay pirma ng kontrata. Pinirmahan din naman iyon ni Lorraine. I am a fake mother, sabi niya sabay tawa na parang demonyo. Napalingulingo na lang ang lalaki sa katangahang ginawa nito. Simula bukas, sa bahay na ni Renz titira si Lorraine para magpanggap bilang nanay ni Cyril. Hindi man niya kayang magsinungaling sa bata ay gagawin pa rin niya para maging magaan ang buhay niya. Lumaki ang bata na walang ina dahil mas pinili nitong ipagpatuloy ang pangarap na maging isang modelo. Kaya si Renz ang nagpalaki dito simula nang iniwan ito ng ina sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, naging matigas ang puso nito at umiinit ang ulo niya sa mga babaeng mukhang pera o sa babaeng mas pipiliing abutin ng pangarap kaysa makasama ang mahal niya sa buhay. Nasa tapat na ng malaking pintuan si Lorraine habang tinatanaw ang laki ng bahay. Namangha ito sa kanyang nakitang malalaking tao na nakaitim at mga maid na nakalinya sa kanyang tagiliran. Magandang umaga po, madam. Nabigla siya sa pagsabay-sabay na pagbati ng mga ito. Yumuko siya bago magpatuloy sa paglalakad patungo sa loob ng bahay nang may naramdaman siyang yumakap sa kanya. Mami, akala ko di mo natutuparin ang pangako mo. Pagtatampong sambit ni Cyril. Kinukulit lagi ng bata ang kanyang ama tungkol sa kanyang ina dahil lagi itong naiinggit sa mga batang may nanay na humahatid sundo sa mga ito. Siyempre tutuparin ko yun, anak,
Sambit nito habang tinitingnan ang kabuuan ng bahay. Napanganga siya sa mga mamahaling gamit na nakapalibot sa kanya. "Tara mami, punta tayo sa kwarto ko." Masayang banggit nito. Sumunod na lang si Lorraine sa gusto ng bata. "Ang gaganda naman ng mga laruan mo," sabi niya habang tinatanaw ang mga gamit sa loob. Kumunot naman ang noo ng batang babae. "Ikaw po ang bumili niyan, mami," takang sabi nito. Dali-dali namang nagpalusot si Lorraine. "Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko na sa dami ng ibinigay ko sa'yo," sabi nito. Sa kanyang paglilibot, nakita niyang picture ng mag-ama. "Nasaan ang daddy mo?" tanong niya rito. Bigla namang nalungkot ang mukha ng bata. "Lagi siyang nasa trabaho at ni minsan hindi ko siya nakasamang maglaro o pumunta sa mall. Si Yaya na lang ang lagi kong kasama," lungkot nitong sabi. Naawa naman si Lorraine sa bata kasi alam niya yung pakiramdam na uhaw sa pagmamahal ng mga magulang. "Huwag kang mag-alala, nandito na ako," sabi niya kay Cyril sabay buhat dito. Sumigla naman agad ang diwa ng bata sa kanyang narinig. "Talaga po? Ibig sabihin ba nito hindi ka na aalis?" tanong ni Cyril habang nakangiti. Hindi lubos maisip ng dalaga ang mangyayari kapag nalaman ng bata na hindi siya ang tunay nitong ina. May usapan kasi sila ni Renz na sasabihin nila sa bata ang totoo sa tamang panahon. "Oo, hindi na ako aalis," naaawang sabi niya rito. Bigla naman siyang niyakap at hinalikan sa pisngi ng bata. Nakatulog ng magkatabi ang dalaga at ang bata, samantalang si Renz ay nakatingin sa mga ito. "Sorry anak," sambit nito. Nagising naman kaagad ang dalaga at nakita niya itong nakatayo sa pintuan. "Halika, magyakapan tayong tatlo," pangaasar nito kay Renz. Napalingon na lang ito at biglang sinara ang pinto. "Pakipot!" sigaw nito habang papaalis ang lalaki. Bumaling ang tingin niya sa bata habang hinahaplos ang buhok nito at iniisip kung gaano ito kauhaw sa atensyon ng mga magulang. Ipinapangako niya sa sarili na gagawin ang lahat para malipat ang atensyon ni Renz sa bata. Ayaw niyang maging malungkot itong nabubuhay kagaya niya. Nabalik ang isipan niya sa realidad nang yakapin siya ng bata at sabay sabing, "Ang sarap sa pakiramdam na gumising na may mami." Nakangiti nitong sabi. Nagkakwentuhan sila habang tumatawa nang biglang may kumatok. "Ma'am, kakain na daw po," sabi ng isang matanda. Tumayo naman agad si Lorraine at kinarga ang bata. "Magandang umaga, mahal," sabi ng dalaga kay Renz nang makababa ito. Tumaas na lang ang kilay ng lalaki sa kalokohan nito. "Mag-pray na po tayo," sabi naman ni Cyril. Napanguso na lang si Lorraine dahil gusto niya nang kumain. "Ama, maraming salamat po sa pagkain na ibinigay niyo sa amin," dasal nito habang kinakagat naman ng dalaga ang ulam na manok. Napatingin na lang ang lalaki ng masama kay Lorraine kaya tumigil ito sa pagkain. "Maraming salamat din po at ibinigay niyo na rin si mama sa akin. Amen," dugtong ng bata sa pagdarasal. Nagkatingin na naman ang dalawa sabay iwas ng tingin dahil nakokonsensya sila at naaawa. Tahimik silang kumakain sa lamesa nang biglang magsalita si Cyril. "Daddy, mag-mall tayo. Kasama si mommy please," pagmamakaawa ng bata. "May tatapusin pa ako sa opisina kaya kayo na lang ng mommy mo," sabi nito sabay dali-daling kinuha ang gamit para makaalis. Hinabol siya ng dalaga nang maalala niya ang pangako nito na gagawin ng lahat para malipat ang atensyon nito kay Cyril. "Renz!" sabi nito na may bakas na pagkainis. "Bakit? May kailangan ka?" sagot naman ito. "Sasamahan natin ang anak mo o sasabihin ko sa kanyang totoo," pagbabantang sabi ni Lorraine. Sumakit naman ang ulo ni Renz kaya hinawakan niya ito sa braso. "May kontrata tayo, baka nakakalimutan mo," diing sabi nito. Agad namang binawi ng dalaga ang braso niya sabay sabing, "Wala akong pakialam sa kontrata at sa pera mo. Gusto ko lang mapasaya ang bata. Sigurado akong ilang taon na siyang nalulungkot," sabi niya dito na naiinis.
Napamangha ang lalaki sa sinabi nito dahil ngayon lang siya nakatagpo ng isang tao na mas pipiliin ng iba kaysa sa sarili. Fine, sasama na ako. Pagsuko nito, nabigla naman sila nang biglang sumigaw si Cyril. Talaga, Daddy? Hindi makapaniwalang sabi nito. Nataranta si Renz, baka kasi narinig niyang pinag-uusapan nila ni Lorraine. Kanina ka pa ba dyan? Paninigurado nito. Ngayon lang, bakit po, Daddy? Sabi nito, kaya naman nakahinga ng maluwag silang dalawa ni Renz. Sasama ang daddy mo kasi nandito na ang maganda niyang asawa. Sabi naman ni Lorraine sabay kindat sa lalaki. Masayang namamasyal ang dalawang babae habang si Renz naman ay buntot lang ng buntot dito. Pumunta sila sa mga damitan, sa mga laruan at sa mga gamit ng panlalaki na siya namang ikinunot ni Renz. Bakit tayo nandito? Panlalaki to ah. Takang tanong ni Renz. Nagtawa na naman ang dalawang babae habang sinusuri ang kabuuan ng katawan nito. Daddy, bibilhan ka namin ng damit at kami ang pipili kung babagay ba sa'yo o hindi. Sabi ng kanyang anak. Ayaw pa sanang pumayag nito nang pandilatan siya ng mata ni Lorraine. Nasa mahabang upuan ng dalaga at si Cyril habang hinihintay si Renz na makapagbihis. Ilang sandali pa ay lumabas na ito, ngunit hindi ito nagustuhan ng dalawa. Kaya umiling-iling na lang ang mga ito nang ibig sabihin ay hindi nila nagustuhan ang isinuot nito. Makalipas ang ilang minuto ay sumang-ayon na rin sa wakas ang dalawa sa sinuot nito. Yan, perfect! Naging tao ka na! Natatawang sabi ni Lorraine. Bumuntong hininga na lamang ang lalaki sa kadaldalan ng dalaga. Naging masaya ang araw na iyon para kay Renz na animoy ngayon lang niya naramdaman. At naging maganda ang pakikitungo niya ngayon sa kanyang mga kasamahan sa trabaho na siya namang dahilan ng pagkagulat ng mga ito. Buwan na rin ang lumipas. Naging maganda ang takbo ng pagkukunwari niya at hindi niya lubos maisip na unti-unting natututunan ni Renz ang bigyang pansin si Cyril. Ngayon ay kaarawan ni Lorraine at gusto niyang maranasan na paghandaan siya kaya kinukulit niya si Renz na magdiwang. Sinusweldohan kita kaya magdiwang ka mag-isa. Masungit itong sabi habang binabasa ang mga papeles. Agad namang bumukas ang pinto at mula roon ay bumungad si Cyril at nakita naman agad ito ni Lorraine. Anak, nakalimutan ng daddy mo na birthday ko. Ngiyak-ngiyak niyang sabi dito. Birthday mo ngayon, Mami? Masayang sabi nito. Tumango na lamang ang dalaga na animoy nagmamakaawa na bigyang aliw ang kanyang kaarawan. Daddy, sige na. Handaan natin si Mommy. Pagmamakaawa nito. Hindi nila tinigilan si Renz hanggat hindi ito pumapayag kaya wala itong nagawa. Sa bahay na lang tayo. Ako ang magluluto. Maotoridad nitong sabi. Napanguso na lang si Lorraine pero sumang-ayon na lang kaagad kasi naisip niyang mas okay yon kaysa sa wala. Nasa palengke sila ngayon, bumibili ng mga karne at pampalasa sa lulutuin. Napagdesisyonan ni Renz na humiwalay sa kanila dahil ayaw niyang marinig ang boses ni Lorraine na laging pumuputak. Sa kalagitnaan ng pamimili ni Lorraine ay hindi niya napansing lumayo si Cyril sa kanya. Hanggang sa narinig niya ang isang mamang nanininda na sinisigawan ang bata. Bakit mo kinain yan? Bayaran mo yan, bata ka! Sabi nito kaya lumapit ang dalaga para malaman ang nangyayari doon. Hindi ka ba tinuruan ng mabuting asal ng mga magulang mo? Saway nito. Biglang lumaki ang mga mata ni Lorraine nang mapagtanto niyang si Cyril ang batang pinagagalitan nito. Hoy! Bakit mo sinisigawan ng anak ko? Sigaw ng dalaga dito sabay tago ng kanyang anak sa likuran. Kinain niya yung prutas na hindi pa binabayaran. Sagot nito na siya namang ikinalingon ni Lorraine kay Cyril na humahaplos sa braso. Totoo ba yun, anak? Tanong niya sa bata. Tumango lang ito habang hinahawakan ng braso. Mami, ang sakit po. Kinurot niya. Sabi nito sabay turo sa tindero. Kaya naman, uminit ang ulo ng dalaga. Anong karapatan mo para saktan ng anak ko? Alam mo bang pwede kang kasuhan dahil sa ginawa mo?
Galit na sigaw ni Lorraine, samantalang si Renz naman ay nanonood lang sa pagtatanggol nito sa kanyang anak. Kaya napangiti ito habang iniisip ang kabutihang puso nito para kay Cyril. Lumapit naman si Renz para maayos na ang maliit na gulo at hindi nagtagal, humingi na ng pasensya ang tindero. Ganoon din si Lorraine. Lumipas ang isang oras, nagluluto na si Renz ng adobong manok habang ang dalaga naman ay masayang nag-aasikaso sa mga decoration. "Mommy, regalo ko po at ito naman ay binili ni Daddy para sa'yo." Nakangiting sabi ng bata. Agad naman niya itong niyakap. "Ako din anak, may ibibigay ako sa'yo." Ngiting sabi nito at ipinasuot kaagad ni Lorraine sa bata ang isang relo. "Hindi ko ito huhubarin, Mami, kasi galing po ito sa inyo," sabi ni Cyril sabay yakap sa dalaga at tumugon naman ito. "Ang drama nyo! Tapos na akong magluto," sabi ni Renz. Bumitaw naman sila sa isa't isa nang basagin nito ang moment ng dalawa. "Naiinggit ka siguro, no? Halika, yayakapin din kita." Pangaasar nito at agad naman niya itong yayakapin nang itinulak ni Renz ang mukha nito papalayo. "Daddy, bakit mo nilalayo si Mommy? Yakapin mo din siya. Birthday kaya niya ngayon. Dapat maging malambing ka sa kanya." Reklamo ng bata, kaya hinayaan na lang ni Renz na yakapin siya ni Lorraine. Ngunit nag-aalinlangan ang dalaga, na siya namang napansin ni Renz, kaya napagdesisyon na nito na siya na lamang ang yayakap dito. Agad namang napalunok si Lorraine nang may maramdaman siyang mga bisig na dumampi sa kanyang katawan. "Salamat at dumating ka sa amin, Lorraine," bulong ni Renz, na siya namang pagtibok ng puso ng dalaga na animoy lalabas na ito sa sobrang bilis. "Okay lang yon at salamat nga pala dito." Nag-aalinlangang sabi nito sabay taas ng isang paper bag. Kinuha naman iyon ni Renz at dahan-dahang binuksan at inilabas ang isang kwintas na hugis puso. "Tumalikod ka, ikakabit ko to sa'yo." Walang emosyong sabi ni Renz. Tumalikod naman agad ang dalaga sabay ngiti. "Bagay po sa'yo, Mommy," sabi ni Cyril habang inihanda ang isang cake. "Salamat anak," sabi na lang niya, samantalang hinahawakan ng kwintas sa leeg nang may biglang tumawag sa telepono nito, kaya bigla itong tumayo at pumunta sa di kalayuan. "Tia Berta?" Walang emosyong banggit niya. "Maligayang kaarawan sa'yo, Lorraine. Siya nga pala. Maraming salamat sa binibigay mong pera." Naiiyak na sabi nito kasi hindi niya lubos maisip na tutulungan pa rin siya ng dalaga sa kabila ng kanyang ginawang pagpapalayas dito. "Walang anuman po. Ibababa ko na muna ang tawag ha. May gagawin po kasi ako." Pagsisinungaling nito sabay baba agad ng telepono. Sa totoo lang, nagtatampo pa rin si Lorraine sa kanyang tiyahin. Ngunit hindi iyon dahilan para pabayaan niya ang taong nagpatira sa kanya simula noong binawian ng buhay ang kanyang mga magulang. Bumalik na si Lorraine sa loob ng bahay para ipagpatuloy ang pagdiwang ng kanyang kaarawan at naging masaya ang takbo nito dahil hiniling ng dalaga na ang lahat ng mga tauhan sa bahay ay makikisaya at walang sino man ang magsusuot ng uniform na pangtrabaho. Ilang araw na ang lumipas, nahulog ang loob ni Renz kay Lorraine dahil sa pagiging totoo nito at pagturing ng dalaga bilang totoong anak kay Cyril. At sa loob ng ilang araw na yon, hindi maamin ni Renz ang kanyang nararamdaman dahil natatakot itong iwanan siya ni Lorraine. Nasa bahay ang dalaga nang dumating ang mama ni Renz at masinsinang nag-uusap tungkol sa mararamdaman ng bata kapag nalaman nito ang totoo. "Hindi ko na kayang paniwalain si Cyril na ako ang kanyang ina. Alam naman nating malalaman at malalaman din ng bata ang katotohanan." Pag-aalalang sabi ni Lorraine. "Iha, aalis na ako. At ikaw, kausapin mo si Renz tungkol dyan dahil kayo ang nagplano ng lahat ng ito. Dapat kayo din ang lumutas sa problema na yan." Paalala ng matanda sa dalaga. Sumang-ayon naman si Lorraine sa sinabi nito kaya kakausapin niya ngayon si Renz habang wala pang tao sa bahay nila. "Renz, may sasabihin sana ako," sabi niya na parang nag-aalinlangan. "Tungkol saan?" Tanong naman ito na may kagalakan sa puso.
Pumunta sila sa terrace ng bahay habang dinadama ang simoy ng hangin. At sa oras na yon, hindi alam ni Lorraine kung saan magsisimula. Samantalang si Renz naman ay iniisip kung ano ang gagawin ni Lorraine kapag natapos na ang kontrata. Kaya naman, tinanong niya ito. Anong gagawin mo kapag tapos na ang lahat ng to? Tanong ni Renz habang tinatanaw ang mga halaman sa labas. Magtatayo siguro ako ng isang karinderya. Ngiting sabi ni Lorraine, habang si Renz naman ay nadidismaya sa sinagot nito kasi gusto niyang sabihin ni Lorraine na hindi ito aalis dahil gusto niyang makasama ang mag-ama. Ano nga palang sasabihin mo? Tanong nito na siya namang nagpabuntong hininga sa dalaga. Sabihin na natin kay Cyril ang totoo. Biglang banggit nito na siya namang ikinunot ng noo ni Renz. Hindi pa itong tamang panahon, Lorraine. Sabi nito. Agad namang pumunta sa loob ng bahay ang dalaga at sumunod naman si Renz. Kailan ang tamang panahon, Renz? Kapag natutunan na akong tanggapin ng bata, sigurado akong masasaktan lang yun ng sobra-sobra. Ang sabihin mo, marami ka nang natanggap na pera kaya gusto mo nang umalis. Sigaw naman pabalik ni Renz na siya namang ikinabigla ng dalaga. Hindi makapaniwala si Lorraine sa mga pinagsasabi ni Renz tungkol sa kanya. Kaya sinabi nito ang kanyang saloobin kung bakit ayaw na niyang ipagpatuloy ang ginagawang kontrata nila. At sa kanyang pagsasalita ay nadulas ang kanyang bibig at nasabi nito na mahal niya na si Renz. Anong sabi mo? Mahinang tanong nito. Hindi kumibo ang dalaga at patuloy lang sa pag-iyak. Kaya nilapitan siya ni Renz pero agad itong tumakbo patungong kwarto para mag-impake. Lorraine, mag-uusap muna tayo. Pagmamakaawa ng lalaki. Ngunit ayaw magpapigil ni Lorraine kaya hinila na lang siya ni Renz papalapit sa kanya at biglang hinalikan. Nagpatuloy lang sila sa ganoon hanggang umabot sa puntong may nangyari sa kanila at hindi maipaliwanag ni Renz ang kanyang nararamdaman nang malaman niyang mahal din pala siya ng dalaga. Buwan na rin ang nakalipas at naging masaya ang kanilang pagsasama bilang isang pamilya. At ngayon, napagdesisyon na nilang dalawa na sabihin kay Cyril ang katotohanan para sa ikabubuti nito. Anak, may sasabihin kami sa'yo. Sabi nito, sabay karga ni Renz sa kanyang anak at naglakad papunta sa may upuan. Ano po yun, Daddy? Masayang sabi ni Cyril. Hindi agad makapagsalita si Renz dahil hindi niya alam kung saan magsisimula. Kaya si Lorraine na lang ang nagsabi. Ngunit nagtaka sila kung bakit tumawa lang ito sabay sabing, matagal ko na pong alam na hindi siyang mami ko dahil ilang beses ko na kayong nahuling nag-uusap tungkol dun sa kontrata. Sabi nito na siya namang ikinabigla ng dalawa. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Alam mo bang nahihirapan akong humanap ng paraan kung paano sasabihin sa'yo? Nagtatampong sabi ni Renz kaya napatawa na lang si Cyril. Sorry anak kung nagsinungaling kami sa'yo. Sabi ni Renz na may pag-aalala. Daddy, alam ko namang ginawa mo yon para sa akin dahil lagi kitang kinukulit. Pero wag kang mag-alala, hindi ko yun uulitin. Paliwanag ng bata. Ikaw talagang bata ka. Salamat sa pag-intindi, my princess. Ngiting sabi nito sa kanyang anak habang hinahaplos ang buhok. Mommy, iiwan mo na ba kami kasi nalaman ko ng totoo? Malungkot na tanong nito sa dalaga. Hindi tayo iiwan ni Mommy Lorraine mo kasi magpapakasal kami para maging totoo mo siyang mommy. Sabi ni Renz sabay kindat kay Lorraine. Hindi lubos maisip ni Lorraine na magiging masaya ang buhay niya simula nang iwan siya ng kanyang mga magulang at naisip niyang dadaan talaga muna sa matinding pagsubok bago kamtan ang pinapangarap na buhay. Naging maganda ang takbo ng buhay ni na Lorraine at Renz na para bang isa na talaga silang masayang pamilya. Hanggang sa dumating ang unang taong minahal ni Renz o ang ina ng bata. Sa araw mismo nang nag-propose ito sa dalaga. Renzo? Sabi ng isang babae na maganda at maamo ang mukha na masasabi mo talagang isa siyang model. Ay ka? Hindi makapaniwalang sambit nito sabay bitaw sa kamay ni Lorraine. Sumikip ang puso ng dalaga nang umiksena si Aika kasi para bang alam nito na may malaking parte ito sa puso ni Renz. Daddy,
Sino po siya? Tanong ni Cyril habang hawak ang isang banner na may nakasulat na Will You Marry Me? Si Cyril ba yan? Anak, ako to si Mommy. Sabi nito sa bata na siya namang ikinabigla nito. Hindi alam ni Lorraine ang gagawin sa panahon na iyon dahil alam niya mismo sa sarili niya na hindi siya parte ng pamilyang ito kung hindi lang iniwan ni Aika si Renz. Si Mami Lorraine lang ang mami ko! Sigaw ng bata sabay hawak ng mahigpit sa dalaga. Lorraine, pumasok muna kayo sa bahay. Utos ni Renz kaya sinunod niya na lamang ito. Masakit sa puso ng dalaga na makita niyang magkasama ang dalawa. Ngunit wala siyang magawa dahil kailangan din nilang mag-usap ng masinsinan. Mommy, tandaan mo ikaw lang ang nag-iisang mami ko. Sabi ng bata at dahil sa sinabi ni Cyril, nabuhayan si Lorraine ng loob na huwag mag-alala ng lubusan sa mangyayari pagkatapos ng pag-uusap ng dalawa. Talaga? At dahil dyan, babasahin ko ang paborito mong libro. Masiglang sabi ni Lorraine. Nakatulog na ng mahimbing si Cyril kaya may pagkakataon na si Lorraine na puntahan ng dalawa sa labas at nakita niya itong nagyayakapan sa terrace. Renz, akala ko ba ako nang mahal mo? Iyak na sabi ng dalaga sa sarili sabay pasok sa kwarto ni Cyril. Umaga na nang magising si Lorraine at hinanap niya agad si Renz. Ngunit hindi niya ito makita. Naisip niya na baka magkasama ang dalawa. Magandang umaga, Mami! Bati nito sabay bangon para makahanda na sa pagpasok sa paaralan. Nang matapos na si Lorraine sa pag-aasikaso kay Cyril ay bumaba na ito para makakain na sila ng bata. Ate Maya, kakain na po kami! Sigaw ng dalaga sa mayordoma ng bahay, ngunit iba ang lumapit. Anak, nagluto ako para sa'yo. Sabi ni Aika na siya namang ikinunot ni Cyril at sabay-sabing, Mami Lorraine, sa labas na lang po tayo kumain. Sabi nito kay Lorraine habang binabaliwala ang sinabi ni Aika. Bumuga na lang ito ng hangin sa inasal ng bata sa kanya. Ngunit hindi niya ito masisisi dahil alam naman niya ang pagkakamaling ginawa niya noon. Isang linggo na ang lumipas at hindi pa rin pinapansin ng bata si Aika. Kaya si Lorraine ang kanyang pinagbunton na ng galit. Teka lang Lorraine! Pagpigil nito sa dalaga papuntang kwarto nito. Kaya biglang humarap si Lorraine at tinaasan ng kilay na parabang sinasabi kung ano ang kailangan nito. Alam kong may sinasabi ka kay Cyril na hindi maganda tungkol sa akin. Kaya gano'n na lang ang inaasal ng batang yon. Mataray niyang sabi dito na siya namang ikinunot ng noo ng dalaga. Hindi ako gano'n. Huwag mo akong sisihin sa mga maling desisyon mo sa buhay. Sagot nito na siya namang ikinagalit ng husto ni Ira. Baka nakakalimutan mo, ako ang ina ng bata. Sabi nito sabay lapit kay Lorraine, sabay sampal. Hindi ko kasalanan kung ayaw sa'yo ni Cyril. Sabi niya at siya namang papalapit ni Renz. Aray! Bakit mo ako sinasaktan? Ngiyak-ngiyak na sabi ni Aika na siya namang ikinatataka ng dalaga dahil wala naman siyang kahit anong ginawa dito. Lorraine, bakit mo siya tinulak? Sigaw ni Renz na siya namang pagpigil ng luha ng dalaga. Sabay punta sa loob ng kwarto. Iyak lang ng iyak si Lorraine dahil sa inis niyang nararamdaman para kay Renz nang may biglang kumatok. Dali-dali naman niyang pinahiran ang kanyang mga luha sa mata. Mami, umiiyak ka ba? Pag-aalalang tanong ni Cyril sa dalaga dahil nakita niya ang buong pangyayari sa pagitan nila ni Aika at nagagalit siya sa inakto ng kanyang totoong mami. Okay lang ako anak dahil kasama kita. Sabi nito bago niyakap ng mahigpit si Cyril. Simula nang dumating si Aika, hindi na masyadong nakakasama ni Lorraine si Renz kaya nagtatampo ito at hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung nagbago na bang isip nito na pakasalan siya. Mahal pa kaya siya nito o gusto niyang balikan si Aika? Nasa harap ng swimming pool ang dalaga habang hinihimas-himas ang singsing na ibinigay ni Renz. At dahil malalim ang iniisip nito, hindi niya namalayan na nasa tagiliran niya na pala si Aika. Bakit pinagsisiksikan mo ang sarili mo dito? Alam mo namang bumalik na ang tunay na mami ni Cyril? Diing sabi ni Aika. Hindi ako aalis hanggat hindi sinasabi ni Renz na umalis ako dito.
Sabi niya sabay talikod nang hawakan siya sa braso nito. Hindi ako bumalik para sa wala, kaya kung ako sa'yo, umalis ka na lang. Seryosong sabi nito. Kita mo itong singsing, ibig sabihin lang yan, ako na ang papalit sa pwesto mo. Sabi niya sabay bawi niya sa kanyang braso bago umalis. Gagawin ko ang lahat para masira kayo ni Renz. Nakakuyom ang palad na sabi ni Aika sa sarili. Kinaumagahan, umuwi ng lasing si Renz. Dahil sa pagbabalik ni Aika, hindi niya lubos maisip na magpapakita ito sa kabila ng pag-iwan nito sa kanila kapalit ang sariling kapakanan. Patumba-tumba itong papunta sa kwarto ni Lorraine nang bigla siyang harangin ni Aika. Bakit ka naman naglasing? Pag-aalalang sabi nito, ngunit sa hindi inaasahan ay nawala ng malay si Renz. Agad namang nakaisip si Aika ng masamang plano. Nagising ng maaga si Lorraine dahil ngayon ang araw ng pagsusukat niya ng gown para sa kasal. Dahan-dahan siyang bumangon nang makita niyang natutulog pa si Cyril sa kanyang tabi. Dito na pala ako nakatulog, banggit niya habang nililibot ang paningin sa loob ng kwarto ng bata. At nang makita niya ang mga laruan, naisip niya agad na ang mga ito'y hindi galing kay Aika, kundi kay Renz lang mismo. Tumayo na siya agad para pumunta sa kwarto niya at dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Renz? Sabi niya nang makitang nagyayakapan si Aika at si Renz sa ilalim ng kumot, kaya hindi niya maiwasang umiyak na siya namang dahilan para magising ito. Lorraine! Gulat niyang sabi sabay tingin kay Aika na kagigising lang din. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Renz, ngunit bigla na lang tumakbo si Lorraine. Lorraine, sandali lang! Sigaw nito habang nagbibihis, ngunit hindi niya na ito naabutan kaya binalikan na lang niya si Aika na may halong galit. Anong nangyari? Bakit tayo magkatabi sa kama? Diing sabi nito sabay hawak nito kay Aika ng mahigpit. Nasasaktan ako! Pagmamakaawang sabi niya dito. Bakit ka ba bumalik dito? Ano bang gusto mong mangyari? Sigaw nito sa kanya. Gusto kong makasama kayo ng anak ko! Sigaw niya pabalik na siya namang kinagalit nito, kaya binitiwan siya ni Renz ng napakalakas. Dahilan para matumba si Aika. Wala ka nang babalikan! Ayaw na kitang makasama at sigurado akong hindi ka pipiliin ni Cyril. Galit niyang sabi sa nakatulala pang si Aika. Hindi totoo yan! Hindi niya makapaniwalang sabi. Simula nang pinili mo ang sarili mong pangarap, ibinauna din kita sa limot at kahit kailan, hindi kita pinakilala sa bata bilang ina, kaya tumigil ka na sa paghahabol. Mahabang paliwanag nito na siya namang ikinaiyak ni Aika. Tumahimik ka! Sigaw nito. Pumayag akong dito ka tumira para makita mo kung gaano kamahal ni Lorraine ng bata na hindi mo kailanman binigay. Sigaw pa ni Renz. Nagsisisi na akong ginawa ko yun. Kaya nga nandito ako para makabawi. Pero dahil sa babae na yon, hindi ko magawa-gawa. Sabi ni Aika habang pinupunasan ang mga luha sa pisngi. Huwag mong sisihin si Lorraine sa kamalian mo, Aika. Hindi mo alam kung gaano niya tinuring bilang totoong anak si Cyril. Wika ni Renz na siya namang ikinatahimik nito. Buwan na rin ang nakalipas. Hindi pa rin mahanap-hanap ni Renz si Lorraine at hindi niya alam kung ano ang sasabihin kay Cyril sa tuwing hinahanap niya ito. Daddy, nasa na ba si Mami Lorraine? Malungkot na tanong ng bata. Nagtatrabaho si Mami sa ibang bansa, anak. Pagsisinungaling nito sabay haplos nito sa buhok ni Cyril. Magandang umaga, anak. Masiglang sabi ni Aika nang dumating ito sa bahay ni Renz. Simula nang umalis si Lorraine, pinalayas na ni Renz si Aika sa bahay nito. Ikaw ang dahilan kung bakit ayaw ni Mami pumunta dito. Sigaw nito sabay takbo papuntang kwarto na umiiyak. Kailan ka ba titigil? Sinabihan na kitang huwag pumunta dito. Galit na sabi ni Renz. May karapatan ako sa bata, Renz. Sabi nito na siya namang ikinatawan ni Renz. Simula nang iwan mo sa akin si Cyril, nawalan ka na ng karapatan. Diing sabi naman nito. Hindi alam ni Aika kung papaano babawi sa mag-ama, hanggang sa napagpasyahan niyang hanapin si Lorraine at ibalik sa kanila kahit labag sa loob nito ay gagawin pa rin niya.
Hanapin mo ang babaeng yan at sabihin mo kaagad sa akin kung may nalalaman ka. Utos nito sa isang pinagkakatiwalaang tao. Sige po ma'am, babalitaan ko kayo agad. Sagot naman ito. Ibinaba na ni Aika ang telepono. Dahan-dahang tiningnan ang litrato ni Lorraine. Ano bang meron sa'yo na wala ako? Sabi niya rito, sabay inom ng wine. Araw na din ang lumipas at pinuntahan ni Aika si Renz para sabihin kung nasaan si Lorraine, na siya namang ikinatuwa nito at agad pinuntahan ang address. Nakatanaw si Renz kay Lorraine habang nasa isang restaurant at nakasuot na ng isang uniform. Lorraine's Eatery? Basa nito sa nakasulat sa ibabaw ng restaurant na ibig sabihin ay kay Lorraine ang kainan na iyon. Totoo nga ang sinabi mong magtatayo ka ng restaurant. Bulong niya sa sarili habang tinatanaw ang mukha ni Lorraine na madaming ginagawa. Welcome po sa Lorraine's Eatery, masiglang sabi ng dalaga. Ngunit napahinto siya saglit nang makita niyang si Renz ang pumasok. Chang, kayo munang bahala dito. Sigaw niya at aalis na sana ito nang pigilan siya ni Renz. Bitiwan mo ako, diing sabi nito sabay bawi ng kanyang kamay. Hinahanap ka araw-araw ni Cyril. Napahinto siya nang sabihin iyon ni Renz dahil sa mga lumipas na araw, laging nasa isip ng dalaga ang bata. Pero lagi niyang tinatanim sa isip niyang nandoon si Aika at alam niyang hindi na niya pababayaan ito. Naglakad siyang muli nang maalala niya ang ginagawang pangloloko ni Renz sa kanya at pumunta siya sa loob ng restaurant na umiiyak. Iha, alam mo sa buhay, marami talagang mararanasan na pagsubok bago mo makamtan ang iyong minimithi. Sabi ni Aling Berta nang makita niyang umiiyak ito at napangiti na lang ang dalaga matapos niya itong marinig dahil iyon ang laging sinasabi ng kanyang ama sa tuwing nagkakwentuhan sila ng masinsinan. Huwag mong sayangin ang oras na sana'y masaya ka. Kung may bumabagabag man sa iyong isipan, pwede mo naman yung tanungin sa kanya. Payo nito kay Lorraine, kaya mas lalong umiyak ang dalaga. Iha, kung hindi ka pa handa, huwag mong pilitin. May tamang panahon para maghilom ang sugat dyan sa puso mo. Seryosong sabi ni Aling Berta. Simula kasi noong umalis si Lorraine sa piling ng mag-ama, gabi-gabi itong umiiyak at nakikita iyon ng matanda. Kaya ganoon na lang niya gustong kumbinsihin ang dalaga na mag-isip ng mabuti. Araw-araw, sinusuyo ni Renz ang dalaga. Ngunit ayaw talaga niya munang makinig sa mga paliwanag nito. At sa mga araw na yon, mas naiinis si Ira kay Lorraine. Bakit ba lahat sila ikaw ang hinahanap? Banggit nito sabay saksak ng kutsilyo sa litrato ni Lorraine. Akala kasi ni Aika na mapapatawad siya ni Renz dahil hinanap niya si Lorraine para sa kanya. Subalit, sa kasamaang palad ay wala man lang itong nakuha kahit kaunting pasasalamat at atensyon. Kung mapapasayo si Renz, sisiguraduhin kong mapapasakin ng bata, sabi niya habang iniinom ang wine. Ma'am, may nahanap na akong lugar na malayo dito, sabi ng isang lalaki na siya namang ikinangiti ni Aika. Paghandaan niyo ng susunod na gagawin, sabi nito at biglang nag-ayos para puntahan si Renz sa bahay nito. Nang makauwi na si Renz galing sa restaurant ni Lorraine ay hinanap niya agad ang kanyang anak sa loob ng bahay para ibalita na gusto siyang makita ng dalaga. Talaga, Daddy? Magkikita kami ni Mami Lorraine? Masiglang sabi nito. Oo, kaya dapat ka nang matulog dahil bukas na bukas pupuntahan natin ang mami mo. Masayang tugon nito, samantalang si Aika naman ay nananatiling nakatayo sa labas ng pintuan habang nakikinig sa pag-uusap ng dalawa. Panira ka talaga ng plano ko, Lorraine. Galit nitong bulong sa sarili habang kinukuyom ang mga kamay nito sabay alis. Bakit ang bagal mo sagutin ang telepono? Gigil na sabi niya sa kabilang linya. Pasensya na po, ma'am. Paghingi ng tawad ng isang lalaki. Babaguhin natin ang plano, sabi nito at agad binaba ang telepono. Tingnan natin kung anong gagawin ni Renz sa'yo pagkatapos ng lahat ng to. Mataray niyang sabi. Sumapit ang umaga na masayang nag-aayos ang dalaga para makita ang mag-ama. At kahit hindi pa niya napapatawad si Renz ay makikipagkita ito para sa bata. Sa park na lang kami magkikita, sabi niya sabay alis na may ngiti sa mga labi. Lumipas ang ilang minuto ay magkasama na sina Renz pati na si Cyril. Mommy, ang daya-daya mo. Lagi ka nang nasa trabaho. Pagtatampong banggit nito. Huwag kang mag-alala, simula ngayon palagi na akong nasa tabi mo.
Tugon ni Lorraine na ikinatuwa naman ng bata. Alam mo, Mami, simula nung umalis ka, laging pumupunta si Tita Aika sa bahay pero hindi ko siya pinapansin kasi ayoko sa kanya. Pagsusumbong pa nito. Bibili muna ako ng makakain. Diyan muna kayo. Biglang banggit naman ni Renz. Alam mo, Mami, laging malungkot si Daddy simula nung nagtrabaho ka. Pagsusumbong pa nito na siya namang ikinatigil ng dalaga. At sa kalagitnaan ng kanilang pagkakwentuhan, may dahan-dahang lumapit sa kanila ng mga lalaking nakaitim at sabay hablot sa bata. Bitiwan mo ko! Mami! Sabi ni Cyril na kinuha siya ng mga ito. Anak! Tulong! Tulong! Sigaw naman ng dalaga. Kaya lang, pinukpok siya ng baril ng isang lalaki sa batok na siya namang ikinahimatay nito. Tumakbo ng mabilis si Renz nang makita niyang pangyayari. Ngunit, huli na ang lahat. Lorraine, gumising ka! Sabi niya dito. Nasa bahay ni Renz si Lorraine habang nagpapahinga at hindi nagtagal ay nagising ito. Si Cyril, nasaan? Pag-aalalang tanong nito kay Renz na nasa upuan habang naghihintay ng tawag. Ilang oras nang lumipas, wala pa ring tumatawag. Sagot nito sa dalaga nang may biglang bumukas sa pinto. Nasaan ang anak ko? Bakit mo siya hinayaang kunin ng mga kidnapper? Sigaw ni Aika kay Lorraine na siya namang ikinakunot ng noo ni Renz, sabay tayo. Paano mo nalaman? Wala pa naman kaming pinagsasabihan tungkol dito. Pagdududa ni Renz, kaya naman agad nag-isip si Aika ng dahilan. Narinig ko sa mga tauhan mo sa ibaba. Nag-aalanganing sagot nito pero malakas pa rin ang boses. Siguraduhin mo lang na wala kang kinalaman dito. Pagbabanta nito kay Aika habang hawak ng mahigpit sa braso. Bakit ko naman yun gagawin sa sarili kong anak? Sigaw nito sabay alis. Naiinis itong umalis dahil hindi man lang nagalit si Renz kay Lorraine at siya agad ang pinagbibintangan. Ang bobobo nyo! Sabi ko, kunin nyo ang bata na hindi nakikita ni Renz at huwag sasaktan ng babaeng yun para siyang sisihin nito dahil sa kapabayaan niya. Galit nitong sigaw sa mga lalaki nang makarating agad ito sa isang lugar. Ilang oras na po kasi ang lumipas at hindi talaga sila naghihiwalay kaya... Naputo lang sasabihin nito nang tinutukan siya ng baril ni Aika. Tumahimik ka! Sigaw nito sabay tanong kung nasaan si Cyril. Nasa kwarto po, natutulog. Sagot nito. Hinahaplos ni Aika ang buhok ng kanyang anak nang dahan-dahang gumising ito. Tita Aika? Banggit ng bata na siya namang ikinagalit nito. Mami mo ko, hindi tita. Kumain ka na. Alok nito habang nagpipigil ng galit dahil sa inaasal ni Cyril. Ayokong kumain. Ibalik mo ako kay Mami Lorraine. Iyak na sabi ng bata at agad tinapon ang platong nasa harapan niya. Buwisit ka talagang bata ka. Nanggigigil na sabi ni Aika. Umiiyak ng husto si Cyril nang sampalin siya ni Aika. Samantalang alalang-alala si Lorraine sa bata na animoy pabalik-balik ito sa paglalakad. Bakit wala pang tumatawag para humingi ng pera? Tanong ni Renz nang biglang tumigil si Lorraine. Suot ba ni Cyril yung relong binigay ko? Bigla niyang tanong kay Renz. Oo, bakit mo natanong? Pagtataka nito. May nilagay akong tracker doon. Sabi niya, kaya kaagad namang kinuha ni Renz ang kanyang laptop. Nang matrace na nito ang bata ay humingi na sila kaagad ng tulong sa mga pulis at ibinigay ang address nito. Dahil hindi na makapaghintay si Lorraine ay sumugod na silang dalawa. Sa ilang minutong lumipas, nakarating na sila doon at takang-taka sa nakita nilang sasakyan. Sabi ko na nga ba, si Aika ang pasimuno nito. Galit na sabi ni Renz. Papasok na sana sila sa loob nang dumating ang mga pulis na siyang dahilan para maalarma ang mga tauhan ni Aika. Hindi ako tutunganga lang dito. Hahanapin ko si Cyril. Sabi ng dalaga sabay pasok sa loob. Patagong nilibot ni Lorraine ang bahay para hindi siya makita ng mga kasamahan ni Aika. At sa paglilibot niya ay narinig niya ang isang pamilyar na boses. Tumahimik ka, Cyril, kung ayaw mong saktan kita ulit. Inis na sabi ni Aika. Ibalik mo ng daddy ko! Iyak na sabi ng bata at nang makita yun ni Lorraine, naghanap agad siya ng panghampas kay Aika. Tumigil ka na! Sarili mong anak sinasaktan mo! Sabi nito nang matapos niyang hampasin si Aika. Aray! Ang sakit!
Angal nito sabay hablot ng paa ng dalaga nang lalapitan niya si Cyril. Iyak lang ng iyak ang bata sa pag-aagawan ni na Lorraine sa baril hanggang sa makuha ito ni Aika. "Nasaan ang tapang mo, Lorraine?" Pangiinis na tanong nito sabay kalabit ng baril. "Mami!" sigaw ni Cyril habang umiiyak. Pagkatapos ng putok na iyon ay nagkatinginan sina Lorraine at Aika sa mga mata nang dahan-dahang nahulog ang katawan nito. "Lorraine, okay ka lang?" Pagtatanong ni Renz matapos niyang barilin si Aika, ngunit nakatulala lang ang dalaga sa bangkay. Matapos ang mga pangyayaring iyon, hindi na makausap si Cyril at lagi na lang itong umiiyak, lalo na kapag mayroong ingay. "Anak, kakain na tayo," masiglang sabi ni Lorraine sa bata. Sa mga araw na lumipas, hindi iniwan ni Lorraine ang bata hanggang sa maging maayos ito. "Mami, pagkatapos po ng therapy ko, punta po tayo sa mall," pagmamakaawa ni Cyril. "Ano ba bibilhin mo, anak?" tanong niya rito habang lumuluhod para pantayan ito. "Bibilhan po kita ng damit, Mami." "Ikaw talaga, gagawin mo na naman akong model," natatawa niyang sabi, samantalang si Renz naman ay naghahanda para isorpresa si Lorraine. "Handa na bang lahat?" tanong niya sa mga tauhan. "Opo, sir," sagot nila, kaya nag-ayos na ito at nang malaman niyang malapit nang dumating si Lorraine kasama ang bata ay pumwesto na ito. Naging emosyonal ang dalaga nang makita niya sina Aling Berta at ang mga magulang ni Renz na nakatayo habang kinikilig. "Lorraine, tinatanong ko ulit kung pwede ba kitang maging asawa at makasama habang buhay?" sabi nito na dahan-dahang lumuhod sa harapan ni Lorraine. "Hindi na yan dapat tanungin, Renz, dahil laging oo ang sagot ko," sagot ni Lorraine habang nangingilid ang luha sa mga mata. Kasabay noon, nagsigawan ang mga tao sa paligid at sabay yakap naman ito sa dalaga. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.